last night, yo, it was the best. I met a pretty girlie na taga-IS. Mayroon siya mga kasama to make it sure. Isa lang ang aking napuna, lahat sila demure. Kaya ang sabi niya, hey Andrew, I would like you to meet my friends. And believe me, lahat sila ay my Mercedes-Benz. This is Anna, this is Karen, this is Tanya, this is Jill. Lahat sila nakatira sa San Lorenzoville among the four. Kay Anna, ako na patingin. At pagkatapos nun si Anna ay biglang lumapit sa akin. Tinanong niya ako, hey Andrew, can I have your number too? Sumagot ako, 801-6722. Okay then, kami nag-party, yo, to the break of dawn. Umuwi ako ng bahay, then natulog ako maghapon. And you know, ako'y ginising, and talagang na-shock, cause nag-ring ang aking phone kaninang 2 o'clock. So I got my wireless telephone, ang sabi ko, hello? Sumagot siya, hey Andrew, can I ask you, can you go? Ang sabi ko, Anna, go where? Ang sabi niya, come over here. Andrew, let's eat some pizza, and Andrew, let's drink some beer. So after 20 minutes, I was knocking at her door. Nakita ko si Anna, she was lying on the floor. Ako'y kanyang tinawag, and you know, alam niyo ba? Ang sabi niya sa akin, Andrew, Andrew, are you ready na? Alam niyo ba, we went to the garage, and ang sabi niya sa akin, Andrew, can you give me a massage? Hinilot ko ang front, pati ang kanyang back. Then Anna squeezed me tight, and then she gave me a smack. But ako'y biglang tinulak, so ako'y napaupo. At ang sabi niya sa akin, Andrew, wag na wag kang tatayo. Lumayo siya sa akin, kaya't ako'y kinabahan. At pagkatapos nun siya ay sumayaw sa harapan. Andrew Ford Medina. Hey yo DJ, let me hear some scratch. Siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. At ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Can you do me a little favor? Can I always be with you? But ako'y biglang nagulat nang bumukas ang pinto. It was Anna's elder sister, so kami na pahinto. There was nothing we could do, it was a pain in the nasabihin ng kanyang ate, Anna, Anna, can I join? Andrew Ford Medina. Bring it down. Okay! Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? Eh di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo, day. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay, wag na uwi. Humanap ka ng pangit.
pangit. Humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Isang pangit na babae na mayroong pagtingin. Mga liwa ka man, sige lang, andyan pa rin. Pagkat ikaw talaga ang kanyang pag-aari. Pag-isipan kang iwanan, hindi na maaari. At kung malingat ka man, huwag mag-alala. Sigurado ka naman walang makikipagkilala kung kasama mo siya. Di bali na ang katakutan, okay lang kung ikaw na may paglilingkuran. Kaya't para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak, di ba? Humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming, ngunit nang siya'y nakita ko mukha siyang lalaki. At sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig niya si Zoraida. Maniwala ka't ako'y napaibig niya. Bakit? Kasi ang bait-bait niya. Lahat ng aking hilingin di tumatanggi. Palagi siyang nakahalik sa aking pisngi. Ako'y shock. Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto ko sumigaw, gusto ko iwanan siya, ngunit ako'y nag-isip, ito ba'y totoo o isang panaginip? Di siya maganda, ngunit ako'y kanyang hari. Iyan ba dahilan kaya't kasama mo palagi? Sabihin man nila na ako'y mangmang, para sa aking kagandahan ay hanggang balat lamang. At sa inyo mayroon akong ibubulong. Second anniversary na namin to, chong. Kaya't para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Sige na nga. Humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Sige na nga. Humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Cause the girls and the guys, they tell you all lies. You have to find out who's naughty, who's nice. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Break it down. Sa tabi, happy happy like Makati, mapaaraw o gabi, kahit nasa gimikano, kahit nasa sasakyan, who cares, walang pake at lagi kanyang sasakyan. Happy happy kami mula Linggo hanggang Lunes, nang bigla siyang magpaalam pupunta daw sa US. 2 linggo sa LA, 2 linggo sa Manhattan, 1 buwan walang kwentuhan at 1 buwan walang sundutan. Pagbalik sa Manila, ako ay nananabik, mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang, di maiwasan na mamiss paminsan-minsan, pero pag kami nakita, aking panggigigilan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Kay ganda ng aming samahan at walang nanlalamig, mas pa sa mag-asawa ang aming dinadaig. Araw-araw kwentuhan, araw-araw kibuan, araw-araw yugyugan, araw-araw sundutan, pero di ka nais-nais ang isa niyang dahilan. Ang kanyang buong pamilya pupunta sa Thailand. Wala akong kakwentuhan, wala akong kasundutan, kaya ang aking kuwan matamlay 1 buwan. So sa pagbalik sa PI, gusto lang naghihintay. Susugurin ko siya at lintik lang ang walang latay, para akong ipo-ipo kahit di siya bagong ligo. Uubusin, tatapusin at wala nang hipo-hipo. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di
tigilan when she comes. Kala ko ay okay na at wala na bang aberya, nang bigla siyang pag-aralin sa London ng nanay niya. Magmamaster siya sa England, 1 year siyang mawawala. Gusto ko man siyang pigilan na akong magagawa. Sa taon siya mag-aaral, ang lungkot ano ba yan? Sa taong walang kwentuhan at wala ring sundutan. Habang siya ay nasa London, ako ay nandiliit. Para bang ibong barako na walang ibong katwit. Ipunin lang ang galit at ibuhos sa telephone. Kontrolin ang ayaw, paawat na testosterone. Pinangako sa sarili na aking pagtitisan. Pag nakita muli kami ay wala nang awatan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Ay! Ay, mabiyahe po, mabiyahe po. Sakay na po kayo. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Pagkatapos kong mag-MC sa Euphoria nung nakaraang Sabado, ako'y nagpunta, alam nyo ba, sa favorite hangout ko, 7-Eleven, Quezon City. Yo, doon ako napadpad, walang katao-tao doon. And yo, it was so sad nang may biglang pumasok isang chick, ang ganda. Nakakainis, walang mintis, pati ang kutis niya. Mata niya ay kulay brown, mayroon siyang brace sa ngipin. Kamukha siya ni Rita Avila kung iisipin. Katawan niya'y 36, 24, 34. Sa panong paraan kaya ako makakascore. Magaling siyang pumorma, suot niya ay hanging shirt. Nang dumukot siya ng pera, umangat ang kanyang skirt. Kaya't ako'y biglang nagsabi, "Hey girl, I like your style." Siya'y kumagat din kumindat at nagpakita ng smile. Tinanong niya ako, "Hey, aren't you Andrew E. of Euphoria?" Sumagot siya, "Hi Andrew, my name is Bini B. Rocha." Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what now? Talagang type na type ko siya. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? Talagang type na type ko siya. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. So pagkatapos ng isang linggo, akalain nyo si Bini B. Rocha ay nakita ko sa disco. At ako ay nagulat sa aking napuna. Oh my God, ang kasama niya ay lima-lima. Ang sabi ko, "Hi Bini, can you still remember me?" Siya'y nagulat na bigla na pasigaw, "Andrew E." Sumama siya sa akin, o anong sa inyo? Yung lumabas kami ng disco, sumakay sa kanyang Pajero. Sa Pajero pa lang, pinakiramdaman ko na init ng kanyang haplos ay aking damang-damawa. Ang lamig sa Pajero, ngunit siya'y hot na hot. Gilid ng aking tenga'y pilit niyang kinakagat. At sa tulong ng kanyang labi, ako ay kiniliti.
Kinuhang aking kamay, inilagay sa kanyang binti. Para bang mauubusan, siya'y nagmamagali. Pumatong siya sa akin at siya'y napangiti. Binibiro siya, binibiro siya. You know what? Talagang type na type ko siya. Binibiro siya, binibiro siya. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place. Binibiro siya, binibiro siya. Yeah. Talagang type na type ko siya. Binibiro siya, binibiro siya. You know what? In love ako sa beauty niya. Break it down. Yeah! Woo! Alright! Okay, sarap lagi ng feeling at siya ay nasa tabi. Happy, happy like Makati, mapa-araw o gabi. Kahit nasa gimikano, kahit nasa sasakyan. Who cares? Walang pake at lagi kanyang sasakyan. Happy, happy kami mula linggo hanggang Lunes. Nang bigla siyang magpaalam, pupunta daw sa US. 2 linggo sa LA, 2 linggo sa Manhattan. Sambuan walang kwentuhan at sambuan walang sundutan. Pagbalik sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang di maiwasan na mamiss paminsan-minsan. Pero pag kami nakita, aking panggigigilan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Ay ganda ng aming samahan at walang nanlalamig. Mas pa sa mag-asawa ang aming dinadaig. Araw-araw kwentuhan, araw-araw kibuan, araw-araw yugyugan, araw-araw sundutan. Pero di ka nais-nais ang isa niyang dahilan. Ang kanyang buong pamilya pupunta sa Thailand. Wala akong kakwentuhan, wala akong kasundutan. Kaya ang aking kuwan matamlay 1 buwan. So sa pagbalik sa PI, gusto lang naghihintay. Susugurin ko siya at lintik lang ang walang latay. Para akong ipo-ipo kahit di siya bagong ligo. Uubusin, tatapusin at wala nang hipo-hipo. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Kala ko ay okay na at wala na bang aberya. Nang bigla siyang pag-aralin sa London ng nanay niya. Magmamaster siya sa England, 1 year siyang mawawala. Gusto ko man siyang pigilan na akong magagawa. San taon siya mag-aaral, ang lungkot ano ba yan? San taong walang kwentuhan at wala ring sundutan. Habang siya ay nasa London, ako ay nanliliit. Para bang ibong barako na walang ibong katwit. Ipunin lang ang galit at ibuhos sa telephone. Kontrolin ang ayaw, paawat na testosterone. Pinangako sa sarili na aking pagtitisan. Pag nakita muli kami ay wala nang awatan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes.
titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Shoot! Ay! Ano na, hindi pa tayo aalis? Ay, mabiyahe po, mabiyahe po. Bilis! Sakay na po kayo. Siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? Eh di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo, day. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Isang pangit na babae na mayroong pagtingin, mga liwa ka man, sige lang, andyan pa rin, pagkat ikaw talaga ang kanyang pag-aari. Pag-isipan kang iwanan, hindi na maaari. At kung malingat ka man, huwag mag-alala. Sigurado ka naman walang makikipagkilala kung kasama mo siya. Di bali na ang katakutan, okay lang kung ikaw na may paglilingkuran. Kaya para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak, di ba? Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming, ngunit nang shy, nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga, pagkat kahawig na kahawig niya si Sorayda. Maniwala ka't ako'y napaibig niya. Bakit? Eh kasi ang bait-bait niya. Lahat ng aking hilingin di tumatanggi, palagi siyang nakahalik sa aking pisngi. Ako'y shock. Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto ko sumigaw, gusto ko iwanan siya, ngunit ako'y nag-isip, ito ba'y totoo o isang panaginip? Di siya maganda, ngunit ako'y kanyang hari. Iyan ba dahilan kaya't kasama mo palagi? Sabihin man nila na ako'y mangmang, para sa aking kagandahan ay hanggang balat lamang. At sa inyo mayroon akong ibubulong, second anniversary na namin to, chong. Kaya't para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Sige na nga. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Sige na nga. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Cause the girls and the guys, they tell you all lies. You have to find out who's naughty, who's nice. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Break it down.
you know last night, yo, it was the best. I met a pretty girlie na taga-IS. Mayroon siya mga kasama to make it sure. Isa lang ang aking napuna, lahat sila demure. Kaya ang sabi niya, hey Andrew, I would like you to meet my friends. And believe me, lahat sila ay my Mercedes-Benz. This is Anna, this is Karen, this is Tanya, this is Jill. Lahat sila nakatira sa San Lorenzoville among the four. Kay Anna, ako na patingin. At pagkatapos nun si Anna ay biglang lumapit sa akin. Tinanong niya ako, hey Andrew, can I have your number too? Sumagot ako, 801-6722. Okay then, kami nag-party, yo, to the break of dawn. Umuwi ako ng bahay, then natulog ako maghapon. And you know, ako'y ginising, and talagang na-shock, cause nag-ring ang aking phone kaninang 2 o'clock. So I got my wireless telephone, ang sabi ko, hello? Sumagot siya, hey Andrew, can I ask you, can you go? Ang sabi ko, Anna, go where? Ang sabi niya, come over here. Andrew, let's eat some pizza, and Andrew, let's drink some beer. So after 20 minutes, I was knocking at her door. Nakita ko si Anna, she was lying on the floor. Ako'y kanyang tinawag, and you know, alam niyo ba? Ang sabi niya sa akin, Andrew, Andrew, are you ready na? Alam niyo ba, we went to the garage, and ang sabi niya sa akin, Andrew, can you give me a massage? Hinilot ko ang front, pati ang kanyang back. Then Anna squeezed me tight, and then she gave me a smack. But ako'y biglang tinulak, so ako'y napaupo. At ang sabi niya sa akin, Andrew, wag na wag kang tatayo. Lumayo siya sa akin, kaya't ako'y kinabahan. At pagkatapos nun siya ay sumayaw sa harapan. Andrew Ford Medina. Hey yo DJ, let me hear some scratch. Siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. At ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Can you do me a little favor? Can I always be with you? But ako'y biglang nagulat nang bumukas ang pinto. It was Anna's elder sister, so kami na pahinto. There was nothing we could do, it was a pain in the nasabihin ng kanyang ate, Anna, Anna, can I join? Andrew Ford Medina. Bring it down. Okay! Pagkatapos kong mag-MC sa Euphoria nung nakaraang Sabado, ako'y nagpunta, alam nyo ba, sa favorite hangout ko, 7-Eleven, Quezon City. Yo, doon ako napadpad, walang katao-tao doon, and yo, it was so sad nang may biglang pumasok isang chick, ang ganda. Nakakainis, walang mintis, pati ang kutis niya. Mata niya ay kulay brown, mayroon siyang brace sa ngipin. Kamukha siya ni Rita Avila kung iisipin. Katawan niya ay 36, 24, 34. Sa panong paraan kaya ako makakaskor. Magaling siyang pumorma, suot niya ay hanging shirt. Nang dumukat siya ng pera, umangat ang kanyang skirt. Kaya't ako'y biglang nagsabi, hey girl, I like your style. Siya'y kumagat, then kumindat at nagpakita ng smile. Tinanong niya ako, hey, aren't you Andrew E. of Euphoria? Sumagot siya, hi Andrew, my name is Bini Biro. Cha Bini Biro,
cha, binibiro cha. You know what now? Talagang type na type ko siya. Binibiro cha, binibiro cha. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place. Binibiro cha, binibiro cha. You know what? Talagang type na type ko siya. Binibiro cha, binibiro cha. You know what? In love ako sa beauty niya. So pagkatapos ng isang linggo, akalain nyo si Binibiro siya ay nakita ko sa disco. At ako ay nagulat sa aking napuna. Oh my God! Ang kasama niya ay lima-lima. Ang sabi ko, hi Bini, can you still remember me? Siya'y nagulat na bigla na pasigaw, Andrew E. Sumama siya sa akin, o anong sa inyo? Yung lumabas kami ng disco, sumakay sa kanyang Pajero. Sa Pajero pa lang, pinakiramdaman ko na init ng kanyang haplos ay aking damang-damawa. Ang lamig sa Pajero, ngunit siya'y hot na hot. Gilid ng aking tenga'y pilit niyang kinakagat. At sa tulong ng kanyang labi, ako ay kiniliti. Kinuha ang aking kamay, inilagay sa kanyang binti. Para bang mauubusan, siya'y nagmamagali. Pumatong siya sa akin at siya'y napangiti. Binibiro cha, binibiro cha. You know what? Talagang type na type ko siya. Binibiro cha, binibiro cha. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place. Binibiro cha, binibiro cha. Yeah. Talagang type na type ko siya. Binibiro cha, binibiro cha. You know what? In love ako sa beauty niya. Break it down. Yeah! Woo! Alright! Okay, sarap lagi ng feeling pag siya ay nasa tabi. Happy, happy like Makati, mapa-araw o gabi. Kahit nasa gimikano, kahit nasa sasakyan. Who cares? Walang pake at lagi kanyang sasakyan. Happy, happy kami mula Linggo hanggang Lunes. Nang bigla siyang magpaalam, pupunta daw sa US. 2 linggo sa LA, 2 linggo sa Manhattan. Sambuan walang kwentuhan at sambuan walang sundutan. Pagbalik sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang di maiwasan na mamiss paminsan-minsan. Pero pag kami nakita, aking panggigigilan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Kay ganda ng aming samahan at walang nanlalamig. Mas pa sa mag-asawa ang aming dinadaig. Araw-araw kwentuhan, araw-araw kibuan, araw-araw yugyugan, araw-araw sundutan. Pero di ka nais-nais ang isa niyang dahilan. Ang kanyang buong pamilya pupunta sa Thailand. Wala akong kakwentuhan, wala akong kasundutan. Kaya ang aking kuwan, matamlay 1 buwan. So sa pagbalik sa PI, gusto lang naghihintay. Susugurin ko siya at lintik lang ang walang latay. Para akong ipo-ipo kahit di siya bagong ligo. Uubusin, tatapusin at wala nang hipo-hipo. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan.
pagtitisan. Pag nakita muli kami ay wala nang awatan. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Ay! Ano na, hindi pa tayo alis? Ay, mabiyahe po. Bilis! Sakay na po kayo. Siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? Eh di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, di ba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo, day. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Isang pangit na babae na mayroong pagtingin, mga liwa ka man, sige lang, andyan pa rin, pagkat ikaw talaga ang kanyang pag-aari. Pag-isipan kang iwanan, hindi na maaari. At kung malingat ka man, huwag mag-alala, sigurado ka naman walang makikipagkilala. Kung kasama mo siya, di bali na ang katakutan, okay lang kung ikaw na may paglilingkuran. Kaya't para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. O kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak, di ba? Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Humanap ka ng pangit, wag na uwi. Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talagang ang daming, ngunit nang siya'y nakita ko mukha siyang lalaki. At sa akin ay matatawa ka talaga, pagkat kahawig na kahawig niya si Soraya. Maniwala ka't ako'y napaibig niya. Bakit? Eh kasi ang bait-bait niya. Lahat ng aking hilingin di tumatanggi, palagi siyang nakahalik sa aking pisngi. Ako'y shock. Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto ko sumigaw, gusto ko iwanan siya. Ngunit ako'y nag-isip, ito ba'y totoo o isang panaginip? Di siya maganda, ngunit ako'y kanyang hari. Iyan ba dahilan kaya't kasama mo palagi? Sabihin man nila na ako'y mangmang, para sa aking kagandahan ay hanggang balat lamang. At sa
Akalain nyo, mayroon akong ibubulong. Second anniversary na namin to, chong. Kaya para lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Ako hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi ka iiyak. Sige na nga. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Sige na nga. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Cause the girls and the guys, they tell you all lies. You have to find out who's naughty, who's nice. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Break it down. Pagkatapos kong mag-MC sa Euphoria nung nakaraang Sabado, ako'y nagpunta, alam nyo ba, sa favorite hangout ko, 7-Eleven, Quezon City. Yo, doon ako napadpad, walang katao-tao doon. And yo, it was so sad nang may biglang pumasok isang chick, ang ganda. Nakakainis, walang mintis, pati ang kutis niya. Mata niya ay kulay brown, mayroon siyang brace sa ngipin. Kamukha siya ni Rita Avila kung iisipin. Katawan niya'y 36, 24, 34. Sa panong paraan kaya ako makakaskor. Magaling siyang pumorma, suot niya ay hanging shirt. Nang dumukot siya ng pera, umangat ang kanyang skirt. Kaya't ako'y biglang nagsabi, hey girl, I like your style. Siya'y kumagat din kumindat at nagpakita ng smile. Tinanong niya ako, hey, aren't you Andrew E. of Euphoria? Sumagot siya, hi Andrew, my name is Bini B. Rocha. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what now? Talagang type na type ko siya. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? Talagang type na type ko siya. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. So pagkatapos ng isang linggo, akalain nyo si Bini B. Rocha ay nakita ko sa disco. At ako ay nagulat sa aking napuna. Oh my God, ang kasama niya ay lima-limaan. Sabi ko, hi Bini, can you still remember me? Siya'y nagulat na bigla na pasigaw, Andrew E. Sumama siya sa akin, o anong sa inyo? Yung lumabas kami ng disco, sumakay sa kanyang Pajero. Sa Pajero pa lang, pinakiramdaman ko na init ng kanyang haplos ay aking damang-damawa. Ang lamig sa Pajero, ngunit siya'y hot na hot. Gilid ng aking tenga'y pilit niyang kinakagat. At sa tulong ng kanyang labi, ako ay kiniliti. Kinuha ang aking kamay, inilagay sa kanyang binti. Para bang mauubusan, siya'y nagmamagali. Pumatong siya sa akin at siya'y napangiti. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? Talagang type na type ko siya. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. One more time in the place. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. Yeah. Talagang type na type ko siya. Bini B. Rocha, Bini B. Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. Break it down. Yeah! Woo! Alright! A slice of life cooking up happiness. In the bustling heart of Tokyo, where neon lights flickered like dying stars against the night sky, there was a small alleyway known as Chef's Haven. It was here that a man with a wild mop of silver hair and eyes as deep as the ocean had set up his culinary haven. His restaurant, Sushi,
was a sanctuary for those seeking something truly unique and exquisite. The alley was lined with ancient trees whose sprawling branches created a canopy of shade, and the air was thick with the scent of rain and wood smoke, perfect for cooking under the watchful eye of the moon. Dressed in a simple white chef's coat, stood at the stove, his hands moving deftly with the grace of a dancer. He had just prepared a dish called moonlit sashimi, a blend of silky raw tuna, perfectly seasoned with a hint of miso and garnished with slices of avocado and cucumber. The aroma filled the air, mingling with the cool evening breeze, and the sound of chopsticks tapping on plates echoed softly. The door to the kitchen opened, and a woman with long, dark hair tied back in a practical bun stepped inside. Her name was a young chef who worked at a nearby restaurant but found herself drawn to sushi. She wore a pair of loose-fitting jeans and a t-shirt that read "No Rules Kitchen." Her eyes were filled with curiosity as she took in the scene. "Good evening," she said, her voice soft yet confident. "Hello, you're early tonight," replied, turning to face her with a smile. "I wanted to see how you prepare your signature dish," she explained, her gaze lingering on the sashimi cooling on a bamboo plate. Nodded, motioning her to a stool by the counter. "All right, let's make this happen. Follow my lead." Nodded eagerly, taking her place. Began by carefully slicing the tuna into thin, translucent sheets, each piece revealing the rich, velvety texture beneath. He then mixed the miso paste with a splash of soy sauce, whisking it until it was smooth and glossy. He poured the mixture over the sashimi, letting it absorb the flavors before plating it. "See how we build layers of flavor and texture?" he asked, guiding her hand to the next step. Followed his instructions, learning about the delicate balance between heat and cold, acid and sweetness, and the art of presentation. As they worked together, the atmosphere became charged with energy and mutual respect. They talked about their dreams, their favorite dishes, and the challenges they faced in their respective kitchens. As the night wore on, the conversation deepened, and the bond between them grew stronger. By the time they finished, the kitchen was filled with the rich aromas of fish and spices, and the tables were set with beautifully arranged dishes. The patrons, both old and new, praised the freshness and skill of the food, adding to the joyous atmosphere. Outside, the rain started to pour down, creating a symphony of drops on the leaves. Inside, the warmth of the fire and the camaraderie of their shared experience made every drop a welcome guest. Left the kitchen, her steps light and her spirit lifted. She knew she would return soon, eager to learn more from the master chef. Back in his cozy kitchen, sat at a small wooden table, pouring himself a glass of sake. He smiled, thinking about the day ahead and the journey that lay beyond. In the world of sushi, happiness was a constant, woven into every dish and every moment shared with his friends and colleagues. As the night faded into dawn, the first rays of sunlight peeked through the window, painting the alley in hues of gold and pink. Stood up, ready to greet another day of cooking and sharing. The aroma of fresh ingredients wafted through the air, promising more adventures and moments of pure joy. And so, the cycle continued, a testament to the power of connection and the simple pleasures that bring people together, one slice of life at a time.